Binuwelta po na ilang senador ang pahayag ng Chinese Embassy na political stunt lang daw yung resolusyon para kondinahin ang pahayag ng mga opisyal ng China. Ayon kay Foreign Affairs Committee Chairman Senator Erwin Tulfo, dapat respetuhin ng Chinese Embassy ang batas ng Pilipinas. Ipinagtanggol din ni Tulfo ang karapatan ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Jay Tariela, na magsalita kaugnay sa pinag-aagawang teritoryo. Para kay Senate President Tito Soto, gusto lang daw silang patahimikin ng Chinese Embassy. Ayon naman kay Senator Risa Ontiveros, lehitimo ang resolusyon ng Senado kahit 1 milyon pa raw ang pahayag nila o ng pahayag nitong Chinese Embassy sa Pilipinas laban sa kanilang mga gawain. Habang si Senator Kiko Pangilinan sinabing patunay lang na bully ang China dahil sa mga gaspang daw na tugon ng kailang embahada doon sa resolusyon na kontrobersyal. Actually, hindi lang political stunt yung major statement ng China doon sa pahayag niya. If you read the entirety of the statement posted on the Chinese Embassy Manila Facebook page, Ano sabi? ang sabi niya, in reference to the senators who voted, they know little about how democracy works, yet they dare to undermine the efforts to improve China-Philippine relations by stirring up hatred and confrontation. What they've done is for their own political interest. Such behavior only disgraces themselves. However, the price of their hypocrisy, ignorance, and recklessness is paid by the ordinary people. So, Mas maanghang yun kaysa sa political stunt. it's not even political, it's actually personal. Oo. No, it's not really political. Parang may level of personalan. Pero bakit Pero sila nagsasalita about expected, democracy? We nga. firmly reject and condemn the said anti-China resolution. Some Philippine legislators repeatedly resort to threats and intimidation against Chinese diplomats. They claim they represent public opinion but actually twist facts and mislead the public. Baka hindi baka hindi na-monitor ng embahada na yan at ng mga kawani ng embahada na yan ang sentimiento ng mga Pilipino na nasa mga survey tungkol sa usapin about territory at saka yung mga nagaganap sa West Philippine Sea. Pero hindi naman din sila authority on democracy. So, dun yung pinakaunang statement nila. Ako, baka hindi ka na makapunta ng Hong Kong. It's okay with me actually. O kaya Macau. Taipei is good. Bangkok Yan, is hindi good. pa pa napunta ng Taipei. Laging nalalampasan. Sabi ko kay Ronald Llamas, Bangkok, okay. Ronald, subukan mo, dumaan ka ng Hong Kong. Sige. Sabi Ronald, talagang pinapahamak mo ako, no? Hindi, kako, mag-Facebook live ka pag landing mo doon. Tapos tingnan natin kung ano mangyari. Pero ang totoo, ano rin ba yung sentiment ng karamihan ng mga Hong Kongers? Di ba nag-cover tayo ng matagal doon? Parang inasak tayo ni DJ to cover yung mga event doon at saka yung mga gawi doon. Parang hindi pa rin talaga maluwag sa kanilang kalooban na sila ay under the supervision of mainland China pa rin. But as it is, they're pretty open naman there compared to ako mainland para because sa it's iba. Yeah. two systems one country. Yes. That's true. Diba? So they have a degree of autonomy that is not enjoyed in the mainland. True. Oh. True. Very cosmopolitan ang Hong Kong, mga kapatid. Comparative nga sa... Actually, cosmopolitan na yung big portions of Well, China. yes, mga Beijing, Except it's just the Shanghai. political, the Shanghai political, lalo na. Oh, yes. it's yes. just the Shanghai political is really atmosphere is cosmopolitan. different as well as in, diba? They don't even have, they have their own Twitter, diba? Yes. Or is it their own Facebook? Own Twitter. Facebook. Okay. Yung ba yung Weibo? Oh, no. Yes. O basta iba yung Sariling pangalan. socials. Oo, Yes, sariling social. socials, yes. Because certain And search social engine. media Ba nagpunta ako China? I mean, before ako bumalik dito sa MVP group. Well, ang daming rules no? Lalo kung journalism profession mo, no? Journalism yung profession mo. So, yun. Tapos pagdating ko doon na hindi ko naman naisip, hindi gumagana yung socials, di ba? So, parang na-shock ako doon, Na so, parang, gumawa ka ng Weibo account. Hindi naman. Hindi, buti lang si Joey Villarama na taga doon ng time na yon ay alam niya how to go around the VPN. Ano yung VPN, VPN ka. oo. Hindi nga. So, siya na yung nagsasabi na okay sila, nandito sila, huwag kayong mag-alala, they're just enjoying China.
Kasi nga hindi kami makapag-post. Oo. So anyway. So eventually nakapag-post kayo. Through Joey. Through, oo. Yeah, through Joey. Hello, Joey.